Kabanata 7171. Siya yan, kuya. Ayon sa aking espiya, sinabi niyang hindi na ito itinatago ni Juliana at nanlaloko ng lantaran. Ayokong maniwala, ngunit sa hitsura nito, siya ay nanlaloko all this time. Sabi ni Alexei kay Harvey. Sa sobrang inis niya ay muntik na siyang maiyak. Kumunot ang noo ni Harvey. Iyon lang ang alam mo. Ano pa ang mayroon ka? Mabilis na kinuha ni Alexei ang kanyang telepono. Ipinadala lang sa akin ng aking espiya ang lahat ng impormasyon. Pumunta si Juliana sa Lost City para sa karagdagang pag-aaral, at nag-aral siyang mabuti. Originally, ayon sa pangakong binitiwan, dapat ay nakabalik na siya mga kalahating buwan na ang nakalipas para makapagpakasal na kami. Gayunpaman, nakilala niya ang lalaking ito na tinatawag na Hawk John sa kanyang graduation party. Naging mabilis na magkaibigan ang dalawa. Inanunsyo pa niya na magkaibigan sila forever. Akala ko ordinaryong magkaibigan lang sila, pero sa itsura, hindi yun talaga. Forget hiding it, Juliana's directly taking him back. Ayaw ko dito. Hinampas-hampas ni Alexei ang kanyang dibdib, na parabang nasa sobrang sakit. Hindi nakaimik si Harvey. Seryoso, kung tama ang pagkakaalala ko, business deal lang naman ang kasal niyo, diba? Kung gusto mo, kahit sinong babae pwede mong makuha. Bakit hindi mo gamitin ang pagkakataong ito para putulin siya? Pareho kayong makakapaghiwalay ng malinis at makamit ang inyong kalayaan, at habulin ang inyong tunay na pag-ibig. Malungkot na sinabi ni Alexei, hindi ganoon gagana, kuya. Fiancé ko pa rin siya, no matter what. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya pagkatapos ng aming engagement, pero hindi niya ako mapaiyan ng ganito habang engaged pa kami. Nang sabihin iyon, umiwas ng tingin si Alexei, at halatang na guilty. Malinaw na nakikita niyang naghahanap siya ng dahilan upang hindi ipagpalagay ni Harvey na ang kanyang kalungkutan ay dahil siya ay umiibig. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Alexei. Walang taong masusuklam sa taong nagalit dahil sa pag-ibig. Bagamat totoo na si Alexei ay isang nepo baby, ilalaan niya ang lahat ng mayroon siya sa anumang bagay na itinakda niya sa kanyang puso. Sige, tigilan mo na ang pag-arte sa akin. Kung naiinis ka, pumasok ka tulad ng isang lalaki, sabi ni Harvey. Tinuro niya ang pinto ng restaurant. Kapag nasa loob ka na, tanungin mo siya ng malinaw kung gusto pa niyang ipagpatuloy ang iyong kasal. Kung gagawin niya, kailangan niyang maging loyal man lang, di ba? Hindi namin hinihiling sa kanya na maging ganap na tradisyonal. Kung hindi niya gagawin, gamitin ang pagkakataong ito para sirain ang pakikipag-ugnayan. Ang isang bagay na tulad nito ay dapat gawin ng tiyak, naiintindihan mo ba? Huwag kalad ka rin. Sinenyasan ni Harvey si Alexei na sumulong. Habang ang kanyang sariling mga relasyon ay nasa isang kumpletong gulo at walang paraan upang ayusin ang mga ito, hindi niya nais na magdusa si Alexei sa parehong paraan na ginawa niya. Nag-alinlangan si Alexei. Hindi naman sa ayaw kong gawin ang sinabi mo, pero pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay, hindi ko masabi kapag nasa harapan ko na siya. Paano kung gusto na niyang masira ang engagement? Ako, hindi nakaimik si Harvey. Pwede ka bang maging lalaki kahit minsan lang? O gusto mo bang maging katatawanan ng Grand City? Matapos marinig ni Alexei ang sinabi ni Harvey, napuno ng pag-aalinlangan ang kanyang ekspresyon. Halata namang may nararamdaman siya para kay Juliana. Gayunpaman, nagkaroon din ng takot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Natatakot siya na baka iwan talaga siya ni Juliana. At the same time, natakot talaga siya na nanlaloko si Juliana. Pakiramdam ni Alexei ay naiipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Alexei, bakit ka nandito? Sa oras na ito, isang malamig at mayabang na boses ang maririnig. Nandito ka ba para tambangan ako? Para asarin mo ako? Biglang lumingon si Harvey at nakita niya sina Juliana at Hawk na magkahawak kamay na naglalakad palabas ng restaurant na parang mayamang mag-asawa. Sa likod nila ay ang kanilang mga sekretarya, abogado, at bodyguard. Mukha silang mahahalagang tao. Sa kabilang banda, si Alexei ay mukhang pulubi sa tabi ng kalye. Mabilis na tumakbo si Alexei, pinilit ang sarili ng umiti sa kabila ng pagkabalisa. I heard you're back, Juliana, kaya pumunta ako para sunduin ka.
Siguradong pagod ka ngayon. Nag-ayos ako ng presidential suite para sa iyo. Bakit hindi ka magpahinga? Pinipilit ni Alexei ang sarili na huwag tumingin kay Hawk, na may pilit na ngiti sa labi. Si Hawk, na napansin ang kalagayan ni Alexei, ay nagbigay sa kanya ng isang nakakainis na ngiti. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Juliana at hinalikan ito. Ito ay isang simpleng gawa, ngunit ito ay medyo nakakahiya para kay Alexei. Si Alexei ay halos nalulula sa galit, ngunit siya ay medyo may karanasan. Huminga siya ng malalim para piliting kumalma. Sinusundan mo ba ako, Alexei? I never asked you to come pick me up. Pwede bang tigilan mo na ako na parang stalker? Kahit na hindi ka nadidismaya tungkol dito, nababahala ako. Hinawakan ni Juliana ang braso ni Hawk at malamig na tinitigan si Alexei. We're only engaged, but you want to control me when I'm having dinner with my best friend. Hindi ka ba masyado? Naningkit ang mga mata ni Alexei. Pero ikaw, malamig na sambit ni Juliana, iyon lang ang sasabihin ko. Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Ganito ang pakikisalamuha ko sa mga matalik kong kaibigan. Kung magkakatuluyan man kami ni Hawk, ito ay dahil mas gusto ng mga babae ang mas malakas na lalaki. Kung ikukumpara sa iyo, lahat ng lalaking ito ay sapat na para gamaya sa akin. Juliana continued to say in disdain, so, from now on, stop hanging around me, understand? I will only think of you when I decided to finally break the engagement. Agad na umasim ang ekspresyon ni Alexei. Juliana, ang ating kasal ay itinakda ng ating mga pamilya. Hindi tayo maaaring maging matigas ang ulo. Kahit na hindi mo ako iniisip, dapat mong isipin ang iyong sarili. Ako, ano, gusto mo bang gamitin ang kasal para pigilan ako sa pagkakaroon ng kalayaan? Tumawa ng mahina si Juliana. Hinahangaan ko ang mga ideya ng kalayaan at pantay na karapatan. Gusto mo bang gamitin ang tradisyon para igapos ako? Niloloko mo ba ako? Mas mabuting umalis ka na ngayon. Kung patuloy mo akong iniinis, hindi ko napipigilan na ipahabol ang mga suntok ko. I'm sorry. It's all my fault. My entire fault. Dapat hindi na kita pinilit. Sabi ni Alexei na nalungkot na ibinaba ang ulo. Nang makita ito, lumapit si Juliana at iniabot ang kanyang kamay, at itinaas ang baba ni Alexei. Malamig niyang sabi, buti alam mong nagkakamali ka. Ngayon, kakailanganin namin ni Hawk na magpahinga sa hotel. Pupunta rin kami sa isang charity ball mamaya. Dahil sobrang abala kami, wala kaming oras para magbayad para sa aming pagkain. Tandaan na bayaran ito at pati na rin ang presidential suite namin. Naintindihan mo ba? Habang nakatingin si Juliana kay Alexei, hindi niya inisip na bayaran si Alexei para sa lahat. Mula sa kanyang pananaw, ito ay isang bagay na simple. Nang marinig ito ni Alexei ay tumango pa rin siya sa kabila ng madilim na ekspresyon ng mukha nito. Gusto niyang kunin ang kanyang wallet, ngunit mabilis na pinigilan ni Harvey si Alexei at kinuha ang kanyang wallet. Kung may pera ka para sa isang babae, bakit hindi ka sumama sa akin at kumain sa malapit na stall? Huwag mong sayangin ang iyong buhay at oras sa isang babaeng tulad nito. Kinaladkad ni Harvey si Alexei, at gusto siyang pilitin na umalis. Halata naman na walang nararamdaman si Juliana para kay Alexei. Ang lahat ng mayroon siya para sa kanya ay paghamak. Kung ganoon nga ang kaso, bakit siya ang magiging magustuhan niya? Magkaroon ng ilang dignidad, bago makaalis sina Harvey at Alexei, bumungad sa kanila ang mapang-asar na mga mata ni Juliana. Huminto ang mga mata niya kay Harvey, at malamig siyang ngumisi, so ikaw ang representative ng Country Age Martial Arts Alliance, Harvey York. Tumango si Alexei. Tama iyan. Siya ang kuya ko, si Harvey. Sa sandaling natanggap ni Juliana ang kumpirmasyon ni Alexei, binigyan niya ng isa pang tingin si Harvey bago sinabing, akala ko kailangan mong maging isang halimaw para maging kinatawan. Mula sa hitsura nito, ikaw ay isang talunan kung gumugugol ka ng oras sa isang tulad ni Alexei. Binabalaan kita, mas mabuting ibigay mo ang titulo ng kinatawan kay Hawk at umalis. Kung hindi, pahihirapan kita. Mahinahong sagot ni Harvey, kung alam mo na kinakatawan ko ang Country Age Martial Arts Alliance. At least, dapat taga-bayan H ang papalit sa akin.
Gusto mong ibigay ko ito sa isang dayuhan. Mali ba ang narinig ko, o may tama na ang ulo mo? Malamig na sagot ni Juliana, nagpapanggap ka lang bang tulala? Ang kultura nila ang pinakamaganda sa mundo. Si Hawk ay isang elite mula sa Knights Templar na nagmula mismo sa Lost City. Ang dahilan kung bakit siya naririto ay upang magdala ng kaayusan sa Grand City, upang ang liwanag ng Lost City ay mamuo sa ating lahat. Kaya't ang kanyang unang hakbang ay ang maging kinatawan at kontrolin ang Grand City. Iyon din ang dahilan kung bakit handa pa akong makipag-usap sa iyo, para isuko mo ang posisyon na iyon. Kung hindi, kung gusto ni Hawk na pilitin ito, hindi ka na magkakaroon ng oras para pagsisihan ito. Ang ekspresyon ni Juliana ay isang buong kumpiyansa. Nang magsalita siya, nakahalukip-kap ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. She looked at Harvey disdainfully, na para bang lahat ng sinabi niya ay ganap na katotohanan. Walang sinabi si Hawk. Sa kabila ng tingin kay Harvey na may hamak na ekspresyon, kitang-kita ng lahat ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Napangisi si Harvey. Hindi siya mapakali sa pag-aaksaya ng kanyang hininga sa pakikipag-usap sa isang tulad ni Juliana, na halatang may tama sa ulo. Sa halip, lumingon siya kay Alexei. Aalis na ako. Kung hindi ka sasama sa akin, o maaari kang manatili dito at maging isang uto-uto. Ngunit tandaan kung mananatili ka bilang kanyang alipin, huwag ka nang magpapakita pa sa harap ko muli. Ang taong walang pagmamataas at gulugod ay walang karapatang tumayo sa harapan ko. Nang marinig iyon, may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ni Alexei. Nang makita ni Juliana na hindi pumayag si Harvey sa kanyang kahilingan at iniba pa ang usapan, malamig siyang ngumiti. Kung may death wish ka, pagbibigyan kita. Hindi ko huhugatin ang mga suntok ko mula rito. At ikaw, Alexei, maaari mong subukan at umalis kasama siya. Hanggat kaya mong tiisin ang kahihinatnan niyan. Ang ekspresyon ni Alexei ay napuno ng higit na pag-aalinlangan. Sa huli, nagngangalit siya at umalis kasama si Harvey. Naging yelo ang ngiti ni Juliana nang makita ang nangyari. Mabuti, Alexei, pagsisisihan mo ito. Simula ngayon, tapos na sa atin. Napangiti si Harvey. Ito ay isang magandang bagay. Ang babaeng tulad mo ay hindi katumbas ng halaga. Maaari mong gugulin ang inyong oras na magkasama sa presidential suite. Ang mga patutot na katulad mo ay para sa isa't isa. Agad na naging madilim ang ekspresyon ni Juliana. Agad na sumimangot si Hawk na kanina pa tahimik at humakbang pasulong. Tinuro niya si Harvey, at ngumuso. Tingnan mo ang bibig mo. You're mocking her and throwing shade at me. You better apologize to me. With one word, I can make the World Martial Arts Alliance refuse to acknowledge your status as the representative for Country H Martial Arts Alliance and kick Country H out of the World Martial Arts Alliance. Kapag nangyari iyon, ikaw ang magiging pinakamalaking kriminal sa bansa. Huwag mag-alinlangan kung magagawa ko iyon, dahil ako ay Hawk ng Lost City. Ang aking mga salita ay batas. Kahit gaano pa ako kayabang, magagawa ko itong maging realidad. Sabi ni Hawk habang nasa likod ang mga kamay, na may malungkot na ekspresyon sa pagtayo sa taas. Lahat ng lalaki at babae sa likod niya ay ninisian si Harvey. Malinaw na habang itinuturing na may kakayahan si Harvey sa Grand City, may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Hawk. Si Hawk ay isang batang piling tao na kahit ang nangungunang brass ng World Martial Arts Alliance ay natuwa. Gaano man kalakas si Harvey, hindi siya maikukumpara sa isang tulad ni Hawk. Hindi mapakali si Harvey na magpaliwanag at pasimpleng umiling. Marami na siyang nakitang mapagmataas na individual, ngunit ito ang unang pagkakataon para sa kanya na makakita ng isang taong mayabang hanggang sa punto ng kamangmangan. Ni hindi siya mapakali sa pakikitungo sa isang tulad ni Hawk. Madudumihan lamang nito ang kanyang mga kamay. Nang makita ni Juliana ang pangungutya sa mukha ni Harvey, lumapit siya at may ibinulong kay Hawk. Tapos, tumingin siya kay Harvey na parang patay na tao. Halatang naniniwala siya na kamatayan lang ang naghihintay kay Harvey pagkatapos niyang masaktan ng napakaraming tao, pati na rin ang mga elite mula sa Lost City. Maaaring walang ibang conclusion. Nang mapansin ni Hawk ang pangungutya ni Harvey, nagalit siya. Hindi ka naniniwala sa sinabi ko. Kabanata 7175.
Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi kay Hawk. Kung ganoon ka talaga kalakas, hindi mo isusuot ang ekspresyong iyon kapag nakita mo ako. Ang tinaguriang tuktok mula sa kanilang panig ay hindi lamang tatretuhin siya ng may paggalang, ngunit makakaalis din sila roon ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Hawk kung ano ang gustong ipahiwatig ni Harvey. Malamig siyang ngumiti at sinabing, hindi mo naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Knight Templars, hindi ba? Bago ang pangalang ito, kahit na ang mga dragon at hayop ay dapat mahulog. At pagdating sa isang tulad mo, sa sandaling ipinakita ko sa iyo ang aking pagkakakilanlan, hindi ka magkakaroon ng pribilehiyo na yumuko ang iyong tuhod. Kalmadong pinabulaanan ni Harvey, kung talagang ganoon ka ka-impluwensya, hindi ba ito magpapahiya sa iyo ng lubusan kung magagawa kitang yumuko ng iyong tuhod sa isang tawag? Naging brutal ang ekspresyon ni Hawk. Oh, gagawa ka ng move. Halika na, ipakita mo sa akin kung gaano ka talaga kagaling. Tumango si Harvey at inilabas ang phone niya habang nakatingin kay Hawk. Since you asked for it, I guess I have no choice but to do it. Nagdial siya ng numero at mahinahong sinabi, hello. There's someone called Hawk John in the Knights Templar. He's throwing around your name to puff himself in front of me. Anong gagawin mo dyan? Hindi man lang mapakali si Harvey na hintayin na sumagot ang kabilang panig. Nakangiti lang siyang tumingin kay Hawk at sinabing, I wonder kung magiging sobrang yabang mo pa rin kapag nawala ang status mo bilang miyembro ng Knights Templar. Malamig na ngumiti si Juliana at tumingin kay Harvey habang nakataas ang baba. Tama na, Harvey, hindi mo alam kung gaano kahari si Hawk. Gusto mo siyang tanggalin sa Knights Templar sa isang tawag. Sino ka sa tingin mo? Isang Knight Commander. Napatingin din si Hawk kay Harvey nang nakangisi. Kung maaari mong gawin akong mawala sa aking istasyon sa loob ng Knights Templar, handa akong yumuko ang aking tuhod at tawagin kang Panginoon. Kakaibang ngiti ang ibinigay ng mga sekretarya, abogado, at bodyguard kay Harvey. Tanging pangungutya lang ang makikita sa kanilang mga mata. Obvious naman na first time nilang makakita ng ganito katanga. Humihingi siya ng hatol na kamatayan para kumilos ng mayabang sa harap ni Juliana at Hawk. Boss! Biglang nag-vibrate ang telepono ni Hawk sa oras na ito. Gulat na napatingin siya sa screen at magalang na kinuha iyon. Napakabilis, ang kanyang mukha ay namutla na parang isang kumot, at nagsimula siyang manginig. Hawk! Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Juliana kay Hawk. Naging madilim ang ekspresyon ni Hawk habang galit na nakatingin kay Harvey. Anong ginawa mo, bastard? Bakit ako tinawagan ng Knight Commander ng personal? He even said he's removing me from the Knights Templar. Anong ginawa mo? Ano? Nagulat si Juliana at ang lahat ng marinig nila ang sinabi ni Hawk. Walang inaasahan na magagawa ni Harvey na maging katotohanan ang kanyang mga salita. Napaawang ang bibig ng lahat. Remember, kapag nakita mo ako sa susunod, yumuko ka at tawagin mo akong Panginoon, sabi ni Harvey. Kumaway siya kay Hawk bago umalis kasama si Alexei. Nang makita ni Juliana at ng iba pa na umalis sina Harvey at Alexei, lahat sila ay napangiti na lamang sa galit sa kabila ng tunay na pagtataka. Hindi nila inaasahan na sapat na ang tawag ni Harvey para tanggalin ang status ni Hawk bilang Knight Templar sa isang tawag. Ang kanyang mabilis na pagkilos ay nagpahiya kay Hawk at sa kanyang mga tauhan. Normally speaking, hinding-hindi sila maniniwala na magagawa ni Harvey ang ganoong bagay. Hindi nila inaasahan na ang katotohanan ay maaaring maging napakalupit hanggang sa punto na sinasakal sila. Napaka-impluwensya ni Harvey kaya nahihirapan silang huminga. Tumahimik ka, Hawk, huwag kang malungkot. I don't think that what happened is real, sabi ni Juliana habang subconsciously niyang inaalaw si Hawk. Ang kanyang reputasyon ay binuo sa mga ipinagmamalaki. Hindi niya maintindihan kung gaano kalakas ang iyong kultura. Walang paraan na maapektuhan niya ang makapangyarihang Knights Templar. Hinala ko may kasama siyang ibang tao at nakakuha siya ng pekeng numero, para takutin at linlangin kanya. Sa madaling salita, hindi mo ito hahayaang malito ka. Kahit na nawala mo ang iyong katayuan bilang Knight Templar, huwag kalimutang may dugo kang hari.
Ang isang taong may iyong pagkakakilanlan ay natural na sinadya upang maging hari sa isang maliit na lugar tulad ng Country H. Gagawin ng School of Divine Sword ang lahat ng aming makakaya para sa iyo. Mariing dagdag ni Juliana. Ang lahat ng tao sa Grand City ay malamang na hindi inaasahan na ang mapagmataas na Juliana ay magiging isang araw na parang isang simplang hinamak niya. Huminga ng malalim si Hawk at pinakalma ang sarili. Mabilis niyang napagtanto na ang kanyang pisikal na katangian ay magiging kapaki-pakinabang sa Grand City. Itinuwid niya ang kanyang likod at malamig na sinabi, "Hindi ko alam kung paano niya ito ginawa, ngunit walang duda na ito ay isang kahihiyan. May utang ka sa akin ng paliwanag at kabayaran. Kung hindi, hindi ito ang katapusan nito. Kahit na ikaw ay mula sa isa sa 7 pamilya ng Grand City. Huwag kalimutan, sa internasyonal na lipunan, palagi kaming nag-uutos ng higit na paggalang kaysa sa iba." Nag-aalala si Hawk na mawawalan siya ng impluwensya sa puso ni Juliana, kaya agad niyang ginamit ang palagi niyang ginagawa. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Juliana. "Huwag kang mag-alala, Hawk. Hindi kita bibiguin. Makakakuha ka ng kasiya siyang sagot." Nang sabihin niya iyon, naramdaman niyang nagkataon lang ang lahat. Kung talagang ganoon ka-impluwensya si Harvey, paano siya magiging walang pangalan sa international stage? "Sige, magtitiwala ako sa iyo," sabi ni Hawk habang itinutuwid ang kanyang likod. "Pero tandaan mo, may isa pa akong kondisyon. Dapat ay mayroon akong bagay na iyon mula sa charitable auction ng Grand City." Tumango si Juliana. "Huwag kang mag-alala. Ang priesthood ay palaging tagapag-ayos para sa mga auction. Sobrang close ko sa kanila. Tiyak na makukuha natin ang bagay na iyon sa pinakamababang presyo. Huwag ka nang mag-alala dyan." Lumingon siya at tumingin sa mga nasasakupan ni Hawk na nakangiti. "Paumanhin, lahat. Hindi ko sinasadya na gulatin kayo ng aming mga tao. Habang ang bansa H ay sinasabing umiral sa loob ng maraming taon, ang mga tao ay maaaring maging makitid ang pag-iisip. They'll act all arrogant kasi medyo may talent sila. Hindi lamang iyon, ngunit tumanggi din silang tanggapin ang natitirang bahagi ng sibilisadong mundo. There's no need to get angry with these people," sabi ni Juliana sa mga tauhan ni Hawk, na puno ng pag-aalala ang tono nito. Lahat sila ay nagsasabi na mahal nila ang kanilang bansa, ngunit ang katotohanan ay aalis sila para sa mas luntiang pastulan sa sandaling lumitaw ang mga pagkakataon. Sa kabila ng pagsang-ayon sa iyong mga pinahahalagahan, bahagi pa rin ako ng bansang ito. Sana maging parte talaga ako sa iyo, sabi ni Juliana, bakas sa mukha ang inggit at pagkadismaya. Napangiti si Hawk at ang iba pa nang makita ang ugali ni Juliana. Kung ang karamihan sa mga tao mula sa bansa H ay kumilos ng ganito, masisiguro ang kanilang tagumpay sa kultura. Sa puntong ito, lahat sila ay ngumiti ng malawak at iniwan ang anumang sama ng loob na mayroon sila mula ngayon. Makalipas ang halos 10 minuto, dinala ni Harvey si Alexei pabalik sa Longmen Training Hall. Nakaalis na si Veda, at bumalik si Mandy sa kanyang silid. Napabuntong hininga si Harvey. Pagkatapos, nagbuhos si Harvey ng isang tasa ng tsaa para mapakalma niya si Alexei dahil humingi nga si Alexei ng tulong sa kanya sa tamang oras. Gayunpaman, naramdaman ni Harvey na medyo nakakahiya para kay Alexei na maging napakasimple. "I'm not drinking this, kuya." Siguradong nanloloko si Juliana. "I just can't take it." Pagod na sabi ni Alexei. "Wala akong pakialam. Kailangan ko siyang ibalik sa tabi ko. Dapat tulungan mo ako." Mahinahong sinabi ni Harvey. "Ganoon mo ba talaga siya kagusto?" Medyo nag-alinlangan si Alexei at umiling. "I'm not sure if I really like her, but I feel like I should take responsibility for her after we got engaged, since that's how marriage in our circle works." Walang pipili ng taong gusto nila. Pinipili nilang lahat kung sino ang higit na makikinabang sa kanila. Pero, ito ang unang pagkakataon na nag-aalaga ako ng sobra sa isang babae. Marahil ito ang ibig sabihin ng pag-ibig na lumalago sa paglipas ng panahon. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi yun pag-ibig na lumalaki sa paglipas ng panahon. Ito ay tinatawag na madala sa iyong nararamdaman. Hindi mo ba masasabi kung gaano kakaayaw ni Juliana? Isantabi mo ang katotohanang gusto niyang putulin ang engagement ninyo.
Kahit na hindi niya ito sinira at pakasalan ka, sa tingin mo ba ay magiging masaya kayong dalawa? Magsisimula pa lang yan ang masakit mong buhay. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi mo na lang tapusin ang lahat ng matino? Lalaki ka, ngunit hindi mo makita ang isang bagay na ganito kasimple. Not to mention isa kang nepo baby. Hindi mo ba naiintindihan na ang isang matagumpay na lalaki ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa? Matagal na natigilan si Alexei. Makalipas ang mahabang sandali, sa wakas ay tumanggo siya. Ang kanyang big bro ay isang master ng romansa. May kasama siyang katabi, isa pang partner na itinatago niya sa loob ng kanyang puso, at marami pang partner na nakatago. Dapat tama lahat ng sinabi niya. Naiintindihan ko, kuya. Hindi ko na siya iisipin, sabi ni Alexei habang hinahampas ang dibdib. Tingnan natin. Pumunta tayo sa charitable auction para makapagpahinga. Bandang 10:00 ng gabi, dinala ni Alexei si Harvey sa charitable auction ng Grand City. Ang auction ay inorganisa ng priesthood. Tuwing may auction sila, iniimbitahan nilang dumalo ang mga socialite. Sa mga sosyalista, ang mahiwagang Grand City ay magpapakita lamang ng kaunti sa sarili nito sa panahong ito. Sa auction na ito, lahat ay gumamit ng $. Siyempre, may mga pagkakataon na ang pakikipagpalitan ay posible, kasama ang paunang salita na ang magkabilang panig ay natagpuan na ang kalakalan ay sumasang-ayon. Nalaman din ni Harvey ang tungkol sa mga detalye ng auction bago dumating. Ang pinuno ay nasa tuktok ng social hierarchy, na sinusundan ng 7 families. Gayunpaman, dahil si Wenzel ay nawala sa lahat ng mga taon na ito, ang Hierophant ang namumuno sa 7 families. Iyon ang dahilan kung bakit ang katayuan sa lipunan ng priesthood ay mas mataas kaysa dati, sa kabila ng pagiging isang hindi mahalagang kinatawan sa nakaraan. Halimbawa, ang nanguna sa auction na ito ngayong gabi ay ang tinatawag na priestess. Maraming chismis ang narinig ni Harvey tungkol sa priestess mula nang dumating siya sa Grand City. Siya ay sinabi na napakaganda, talento, at makapangyarihan. Sa madaling salita, siya ay isang babaeng may napakagandang talento. Gayunpaman, isa pang bagay na napansin niya ay ang parehong Hierophant at ang priestess ay hayagang nagpahayag na sila ay sumusuporta kay Dan. Sa anggulong iyon, malinaw na sila ang kanyang mga kalaban sa simula pa lang. Iyon ang dahilan kung bakit interesado rin si Harvey sa maalamat na figurang ito. Gusto niyang makita kung anong uri ng babae ang handang suportahan si Dan, ngunit hindi naging bahagi ng kanyang harem. Ang lokasyon ng auction ay medyo maingat at tago. Pagpasok sa loob, napansin ni Harvey na ibang-iba ang loob at pinalamutian ng marangal. Ang mga depensa sa lugar na ito ay lubhang mahigpit, na kahit isang insekto ay mahihirapang pumasok. Ang bilang ng mga tao na maaaring dalhin ng isang imbitasyon ay medyo limitado din. Ang bawat imbitasyon ay pinapayagan lamang ng 4 na individual na makapasok. Kaya, ang imbitasyon sa auction ay maaaring makakuha ng isang mabigat na presyo. Sa kabila ng pagiging walang kwenta sa mga social elite sa Grand City, nakatanggap si Harvey ng imbitasyon sa pagkakataong ito dahil bumalik na si Alexei. Kaya, dinala ni Alexei si Harvey sa auction. Si Harvey at Alexei ay dahan daw ang lumagpas sa gazebo sa tabi ng tubig, na binuo sa istilong timog. Curious na tanong ni Harvey, ito ba ang lugar para sa auction? Kung titingnan mo kung gaano ito karangya, malamang na kailangan nilang mag-organisa ng auction buwan-buwan para suportahan ang operasyon nito, di ba? Nakangiting sagot ni Alexei, "You're overthinking, kuya." Ang pagkakaroon ng auction tuwing 6 na buwan ay isang bagay na napakabihira. Isa itong auction na kumakatawan sa Grand City, kaya walang karaniwan dito. Lahat ng bagay dito ay nagkakahalaga ng marami. Nabalitaan ko na ang maalamat na Lost Pearls of Cleopatra ay lumitaw kahit minsan dito. Mula sa nag-iisa, ay magagawa mo sabihin kung gaano kahalaga ang mga bagay na inilagay nila para sa auction dito. Sa madaling salita, lubhang mahalaga. Bukod dyan, maglalagay din sila ng oracle text sa dulo bilang highlight ng auction. Ang oracle text na ito ay naglalaman ng mga hulat tungkol sa susunod na taon, at ito ay lubos na tumpak. Sa madaling salita, ang mga nakakuha ng oracle text ay magkakaroon ng foresight sa maraming bagay.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi ba't masyadong malabo iyon? Isang oracle text na maaaring mahulaan ang hinaharap. Umiling si Alexei. Huwag mong maliitin ang Hierophant, kuya. Ilang mga tao sa buong kasaysayan ang maaaring maunawaan ang aklat ng mga pagbabago ng lubusan. May isang prinsipe daw mula sa ilang oil-producing country na nakakuha ng oracle text na nagpapakita ng salitang chaos. Ito ay hinuhulaan na ang kanyang bansa ay mahuhulog sa kaguluhan. Maagang naghanda ang prinsipeng iyon. Makalipas ang kalahating taon, ang bansang iyon ay nahulog sa kaguluhan, ngunit ang prinsipe ay nakapaghanda para dito at pinigilan ang kaguluhan. Marami pa siyang natamo mula rito. Pagkatapos noon, ang oracle text ng Hierophant ay naging napakasikat. Nagsalita si Alexei na parang nagpapaliwanag kay Harvey ng ilang sinaunang sekreto. Palihim siyang luminga-linga sa paligid, na para bang nag-aalala na may makarinig sa kanya ng chismis tungkol sa Hierophant. Pagkarinig ni Harvey, na-curious siya. Mukhang may kakaiba talaga sa kanya itong si Hierophant. Hindi nakakagulat na nakontrol niya ang lahat ng 7 pamilya ng Grand City sa isang tiyak na antas. Kung hindi bumalik ang iyong guro, siya ang mamumuno mula sa likod ng mga eksena sa loob ng ilang dekada. Shush! Huwag mong sabihin yan. Inilagay ni Alexei ang daliri sa labi niya. May mga bagay na hindi natin masasabi kahit na ano, kahit na alam natin ang tungkol dito. Not to mention, it's all thanks to my teacher na makapasok tayo dito this time. Kapag nalaman ng priesthood na pinagchichismisan natin ang Hierophant, baka makick out tayo. Tumango si Harvey. May gusto pa sana siyang sabihin nang mapansin niyang biglang nasa unahan na niya si Alexei. Agad na nagdilim ang buong ekspresyon niya. Lumingon si Harvey at tumingin, pagkatapos ay nakita niyang hinawakan ni Juliana ang braso ni Hawk habang nakangiti silang naglalakad papunta sa auction hall. Para silang mga superstar na naglalakad sa red carpet, they were really made for each other. Marami sa mga bisitang nakakita sa kanila ay nagsuot ng makahulugang ngiti. Malinaw na ang engagement nina Alexei at Juliana ay kilala sa mga socialite ng Grand City. Ngayong ibinalik ni Juliana ang kanyang kapareha ng lantaran, sapat na upang ipakita kung gaano siya kalakas. Sa kabilang banda, ipinakita rin ito kung gaano kaina si Alexei. Napatingin ang lahat kay Alexei at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang ilan sa kanila ay nagtakip pa ng kanilang mga mukha. Alam ng lahat ang isang tao o dalawa na niloko, ngunit kakaunti ang walang gulugod tulad ni Alexei. Inabot ni Harvey ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Alexei, senyales na kumalma siya. Medyo madilim din ang ekspresyon ni Alexei. Huminga siya ng malalim, at pinilit ang sarili na pakalmayan ang sarili at huwag isipin ang mga bagay na hindi naman pwedeng magsimula. Nang makita ni Harvey ang reaksyon ni Alexei ay napabuntong hininga siya. Hindi dito magtatapos ang lahat. Tutulungan kita. Natigilan si Alexei. Pagkatapos, sinabi niya sa tono ng pasasalamat, pero hindi iyon maganda, di ba? Ito ang teritoryo ng priesthood. Kung magdulot tayo ng kaguluhan dito, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging matarik. Nagkibit balikat lang si Harvey. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Para kay Harvey, hindi na kailangang makipag head-to-head dahil lang gusto niyang tulungan si Alexei. Siyempre, ang pagkitol ng buhay ay magiging kasiya siya, ngunit ito ay walang halaga kumpara sa pagdurog sa espiritu ng isang tao. Kabanata 7200. Hindi nagtagal, maingat na pumasok sina Harvey at Alexei sa auction hall na nakayuko. Ang auction hall ay hindi kapani-pani walang maluwang. Ito ay kahawig ng isang engranding stadium na may mga individual na upuan na nakalagay sa kabuuan. Sa gitna ng stadium ay isang mataas na platform ng auction, may ilang oras pa bago magsimula ang auction, ngunit karamihan sa mga bisita ay naroon na. Lahat ay tumango sa isa't isa at nagsimulang magkwentuhan. Hindi lamang ito isang auction, ngunit itinuring din ito ng maraming tao bilang isang lugar kung saan maaari silang makihalubilo. Si Harvey at Alexei ay dinala ng mga tauhan sa upuan sa sulok.
Hindi pinansin ni Harvey ang lokosyong ito. Kinuha niya ang isang tablet sa harap niya at sinimulang e-swipe iyon. Ang nilalaman ay kadalasang tungkol sa mga item para sa auction. Hello, everyone! Nakatutuwang makita muli ang lahat ng pamilyar na mukha sa charity auction ng Grand City, sabi ng isang matandang lalaki na may cool na ekspresyon sa tradisyonal na kasuotan habang siya ay lumabas sa platform. Hindi malakas ang boses niya, pero napakalinaw. Walang duda na siya ay isang martial arts elite, ang uri na ang kapangyarihan ay lampas sa tansya. Napakabilis, sinimulan ng matanda ang proseso ng auction at ipinakita ang mga item para sa auction. Ang unang item sa auction ay isang honeypeel mula sa flute whale, at mukhang kasing laki ng kamao. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga materyales ang ginamit. Maaari nitong pagalingin ang isa sa anumang sakit kung ito ay dadalhin ng isa. Marami sa mga VIP ang nagsimulang magbid. Napakabilis, ang isang simpleng tabletang panggamot ay umabot sa presyong $15 milyong. Ang pangalawang item ay isang brilyante na may kulay rosas na kinang, makinis at perpektong hiwa. Ang isang gemstone na may ganitong kalidad at kulay ay napakabihira. Sa sandaling nagsimula ang bidding, marami sa mga VIP ang sumali. Ang ikatlong item ay isang manual para sa isang martial arts mental cultivation technique. Ito ay magbibigay daan sa isang tao na dahan-daw ang lumaki bilang isang tunay na mandirigma. Ito ay isang bagay na maaaring maging kayamanan ng isang paaralan ng martial arts, at nakakaakit ng atensyon ng lahat sa sandaling ito ay lumitaw. Napakabilis, ang susunod na item ay inilagay para sa auction. Parang isang staff na ginamit noong medieval times. Ito ay mukhang napakatanda at pinalamutian na parang walang hiyas o mahalagang bato, at tila gawa sa tanso. Nang makita ito ni Harvey ay bahagyang kumunat ang noo niya. Mula sa tablet, ang item na ito ay ipinakilala bilang isang perpektong napreserbang antigo mula noong mga 2 milenyo ang nakalipas. Gayunpaman, agad na nakilala ni Harvey kung ano iyon. Ito ay ang maalamat na tungkod ni Jekuthil. Sinabi na ginamit ni Jekuthil ang tungkod na ito para hatiin ang mismong dagat. Ito ay isang tungkod na napapaligiran ng mga kapangyarihan at alamat. Ang halaga nito ay higit na nalampasan ang imahinasyon ng sinuman. Ito man ay mula sa anggulo ng simbolismo o purong halaga ng pera. Gayunpaman, dahil sa pagtanggal ng impormasyon sa tablet, kakaunti lang ang tila interesado dito. Isang ideya ang sumagi sa isip ni Harvey, at likas siyang lumingon kay Hawk. Si Hawk, na medyo nakaka-relax, ay likas na gustong tumayo. Gayunpaman, pinilit niyang umupo at pinanatili ang kanyang sarili sa ilalim ng kontrol. Malinaw kay Harvey ngayon na hinahabol ni Hawk ang bagay na iyon. Interesting, ungol ni Harvey. Panahon na para maghiganti. Oras na para magbid, Alexei.